Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O nanumpa na si General Torre. Mga kabunyog, nanumpa na bilang officially, formally, ano na siya, General Manager ng MMDA, Metro Manila Development Authority. Actually, inanunsyo na yan nakaraang mga linggo. Inanunsyo na yan. Anong comment natin diyan? Ang comment natin, hindi lang dapat GM ang pwesto diyan ni General Torre. Dapat siya ang chairman ng MMDA. Ang MMDA kasi, Metropolitan Manila Development Authority, ang pinaka-hepe niyan, ang chief niyan, ang pinaka-pinuno niyan, chairman. Ang mga naging chairman dati ng MMDA, si Binhor Abalos, di ba, panahon ni PBBM, bago tumakbo sa Senado. Hindi, panahon, kanino ba si Abalos? Bago naging DILG, naging chairman ng MMDA si Abalos, panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte si Abalos. Pagkatapos ni Abalos si Tolentino. Francis Tolentino. Panahon kanino ba 'yan? Panahon ni Pinoy. Tama, panahon ni Pinoy. Anyway, medyo nalilito ako, pero 'yan ang mga 'yan. Si Binhor Abalos naging MMDA chairman, si Francis Tolentino. Nung mga panahon pa ni Gloria, yung yumaong Bayani Fernando. Yan ang mga kilalang naging chairman ng MMDA. Bayani Fernando, Binhor Abalos, Francis Tolentino. Kaya, pag hepe ka, pag MMDA chairman ka, ikaw talaga ang in command. Ikaw yung hepe niyan. Ikaw yung pinakapinuno niyan. Ngayon, itong pwesto ni General Torre, hindi ito chairman General Manager. GM. Pangatlo lang yan sa mga pwestong matataas na pwesto. May vice chairman pa Ang trabaho ng general manager ng MMDA, siya yung nag-a-assist sa chairman. Ang chairman ay si Attorney Artes, hindi nga yung kilala. Bakit hindi na lang kasi pinalitan si Attorney Artes ni Torre? Yun. Yun ang dapat. Talagang buong-buo yung ito kasi parang nakaka-insulto to kay Torre. Ginawa, dati kang PNP chief. Bago siya naging PNP chief, CIDG chief. Tapos PNP chief, 4-star general. Hindi naman siya lumaban sa administrasyon. Nung inalis siya bilang PNP chief, sumunod siya. Nung wala pa siyang pwesto, naghintay lang siya, mabigyan siya ng pwesto. Ito ngayon, binigyan siya ng pwesto. General manager lang ng MMDA. Kaya nga ang kantyaw sa kanya, traffic enforcer labas niya dyan. Kasi pag general manager ka, hindi ka naman talaga yung chairman. Ikaw yung nasa operations. Dapat sa kanya chairman. Anyway, sa isang banda rin, kahanga-hanga rin kay Torre na hindi siya pumili ng posisyon. Kahanga-hanga rin, saludo rin yan sa kanya. Pero sa kalibre ni Torre, dapat pang chairman ng MMDA. O kung hindi man, dapat dun siya sa ICI. Dun siya sa ICI. Si Torre. Actually, yun yung mga unang iniisip noon nung wala pang pwesto si Torre. Sabi, baka sa ICI ilagay, attorney. Sabi natin, okay yan si Torre dyan. Talagang yan, hindi mo yan. Kaya lang, linagay MMDA General Manager, masyadong mababa para sa kanya. Bagamat ang sweldo ng MMDA General Manager ay mas mataas kaysa PNP Chief. Pero hindi naman pinag-usapan dyan yung taas ng sweldo. Yung yung isture mo. Happy ka. Happy ka ng dapat happy siya dati siyang happy ng PNP.
Hmm? Napakalaking organization tapos ngayon gagawin lang siya GM. Anyway, mukhang ano naman si Torre, kailangan niya na ring magkaroon ng pwesto uli para napag-uusapan siya. Kasi kung nito kasing mga nakaraang araw nung wala siyang pwesto, hindi rin talaga siya pinag-uusapan. Hindi rin siya pinag-uusapan talaga. Oh, parang biglang nawala sa limelight si Torre, paminsan-minsan lang na pag-uusapan. Pero ngayon, kahit GM siya, general manager, uusapan siya. Oh. Bawat action niya diyan sa MMDA, pag-uusapan siya kahit hindi siya chairman. Pwedeng gano'n sigurong inisip ni Torre diyan. Pero sayang nga, dapat chairman. Kasi parang katulad ni Francis Tolentino, Bayani Fernando, Benhur Abalos, parang hindi naman commensurate ang binigay ni PBBM na pwesto kay Torre. Samantalang grabe ang ginawa ni Torre sa administrasyon niya, pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto kay Duterte. Ah, anyway, abangan natin kung anong mangyayari kay Torre diyan. Pero yun nga, ah, ayan, sumumpa na siya. Ano yan, ibig sabihin, tinanggap niya na kung anong ibinigay sa kanya, yun ay. Ayaw niya namang makipagmatigasan sa administrasyon kaysa naman sa hindi siya bigyan ng pwesto. Pero yun nga, sayang. Mas maganda sana chairman. O kaya sa ICI siya. Kasi ngayon, ang hina ng ICI, sirang-sira eh. Pero kung doon siya linagay, biglang kahit nag-resign na yung mga members or commissioners ng ICI, nag-resign si Singson sa Kasipardo, pag linagay mo si Torre doon, bawi ka agad. Bawi ka agad. O, di ba? O, kahit nag-resign si Singson sa Kasipardo, pag linagay mo doon si Torre, biglang babawi yan. Mapapalakas uli yung ICI. Hindi na yan masasabing wala namang silbi. Kasi si Torre, linagay mo sa ICI. Di ba? Yun sana eh. Kaya lang, wala naman tayong influensya dyan. Desisyon naman yan ng presidente. Pero yun lang, yung ating lang masasabi. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.